Pahingi na reaksyon muna. Anyway, we only have 8 minutes left. Pahingi naman na reaksyon. Sabi na ni Senator Tolentino, after June 30, wala na. Dismiss yan. Technically, dismiss na yung impeachment complaint laban sa Vice President. Do you share his view? Ang opinion at pananaw ngayon, nagpaliwanag na ako nung simula pa lang ng impeachment noong Pebrero pa, Alvin. Pero sa dulo, pagpapasahan yan ng plenaryo. Plenary ng Senado magde-decide kung ano nga ba magiging posisyon ng 19th Congress. Malaya akong papahintulutan ang debate tulad ng ginawa ko kahapon. At sabi ko nga, sa takdang panahon, siguro sa June 11, yan ay pagpapasahan ng Senado. So ibig mo sabihin, hindi ikaw as the Senate President. It's the Senate as a whole ang magdi-decide kung ano yung kahinatnan ng impeachment complaint. Tama po yan dahil supreme ang sovereign, ika nga, ang plenaryo kumpara sa anumang opisyal o nag-iisang miyembro ng Senado. Pero ano ang masasabi mo na tila baga may ilang sektor na ang turing sa iyo ay kontrabida? Kumaga ang may pakanan nito, kaya na-delay hanggang sa ma-dismiss na lang ay si Senate President Chis Escudero. Ikaw ang kontrabida. Sinabi ko na yan, Alvin, yung mga pabor sa impeachment, yung mga ayaw kay Vice President Sara, at yung mga kontra sa impeachment at gusto kay Vice President Sara, hindi ako magpapa-impluensya o apekto. Gagawin ko kung ano ang tingin kong tama at naaayon sa batas, sino man ang mapaboran nito. Ngayon yung sinasabi nilang delay, Alvin, walang nadagdag, walang nabawas kanino man. Sa prosecutor man o sa panig ni Vice President Sara, nung iniatras, iniurong mula June 3, June 2, papuntang June 11, wala naman nadagdag o nabawas. Ang pagkakaiba lamang, nabigyan kami ng panahon na asikasuhin yung pangunahin naming trabaho na magpasa na makabuluhang mga batas bago matapos ng tuluyan ang 19th Congress. Buti na banggit mo yan dahil ang sabi ni Senator Coco noong isang araw sa amin, sabi niya, between legislation and impeachment, dapat daw prioridad yung impeachment. Well, Alvin, pag nagsimula na ang impeachment, oo, tama ka, pero hindi pa naman nagsisimula yung impeachment trial. Pero kapag ka nagsimula na yan, tama si Senator Coco. Nakalagay yun sa Rule 10 ng aming impeachment rules. Pero ibig sabihin nun, nagsimula na yung trial. Hindi pa naman. Okay. So technically, hindi pa nagsisimula. Dapat kasi ang simula kahapon. Tama ba? Ang simula dapat kahapon o magiging 11? Oo, pero ang problema nga, Alvin, ang magagawa lang naman namin ay mag-issue ng summons. Hindi pa rin naman nagbago yun. Dahil sa kakulangan ng panahon. Pero yung mga bill on second, on third reading at yung mga BICAM na ira-ratify, hindi makakapaghintay yun. Dahil pag ginawa namin yung next week, tiyak na hindi na yun naabot. Pero pag ngayong linggo namin ginawa at inuna yun, may laban, may fighting chance, ika nga, na umabot pa siya sa 19th Congress. So that makes sense, mga kababayan. Tama naman po ang paliwanag niya na technically hindi pa nagsisimula yung impeachment trial, kaya dapat unahin muna yung mas mahalagang panukala. No? Come to think of it, tama din naman po siya. So, run us through, Senate President, ano ang mangyayari bukas? Kasi next week, kung 11 yan, o di 12 holiday. Tapos last day nyo, 3. So, technically, dalawang araw na lang naiwan. Alvin, pag-convene ng impeachment court, susumpa kami, simula na rin. Babasahin yung articles of impeachment. I-refer yan sa karampatang komite. Yan ang magsisilbing hudyat para i-create yung impeachment court. Maliban na lamang kung yung mga debate nga na nakita nyo kahapon ay mangyari ulit sa araw na yan dun sa mga kumukontra sa impeachment, kung saan pagbobotohan na yan ng plenaryo. Ngayon, kung ma-convene na nga yung impeachment court, susumpa kaming lahat, aaprobahan namin yung rules at mag-i-issue ng summons sang-ayon sa rules. Ibig sabihin nun, papadala namin ng notice si Vice President Sara para sumagot dito sa impeachment complaint. Hanggang doon na lang yun, Alvin, dahil yung otoridad, yung kapasidad ng prosecutors ng Kamara, magtatapos yun ng June 30, 2025. Wala po silang authority i-delegate yan sa private prosecutor dahil yung kanilang authority mismo bilang principal at yung private prosecutor bilang agent ay hindi na po valido. Kailangan na pong hintayin